Hinagod niya ng tingin ng hubad na katawan ng lalaki bago siya maingat na bumaba sa kama. Pinulot niyang isa-isa ang kanyang saplot at saka nagtuloy sa banyo para maligo. Paglabas niya ng banyo ay nakabihis na siya. Hindi na sana niya aabalahin ang pagtulog ni William, kaya lang ay gising na ito nang lumabas siya ng banyo. Maliligo lang ako sandali, ihahatid na kita, sabi nito at nagmamadaling tinungo ang banyo. Hindi naman ito nagtagal sa paliligo. Nakatapi ito ng malaking tuwalya nang lumabas ng banyo. Pinulot nila ang mga nagkalat na damit at saka muling pumasok sa banyo. Nang muli itong lumabas ay nakabihis na. Mag-almusal muna tayo sa ibaba bago kita ihatid, sabi nito habang sinusuklay ang makapal na buhok. Huwag na, gusto ko pasing matulog. Pagkakailan niya. Okay, sabi lang nito at saka siya hinawakan sa isang siko palabas ng kwarto. Nakarating sila sa kanyang apartment na walang kaibuan. Hindi na inahintay na pagbuksan siya ng pinto ng lalaki. Siya na ang nagbukas niyon. Myla, tawag nito sa kanya bago pa niya na isara ang pinto ng kotse. Bakit? Tanong niya. Sorry sa nangyari kagabi, nito. Okay lang, ginusto ko rin naman ang nangyari sa atin kagabi. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahabulin. Pakonsuelo na rito at sinabayan ng tipid ng ngiti. Salamat, tutuloy na ako, sabi nito. Hindi muna siya umalis sa kanyang kinatatayuan. Hinintay muna niyang makayalo ang sasakyan ng lalaki. Saka lang siya nagpasiyang pumasok nang mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni William. 2 linggo na rin ang lumipas mula nang mangyari sa kanila ni William. Mula ng gabi ngayon ay hindi pa ito dumadalaw sa kanyang apartment. Hindi naman ang namagitan sa kanila ni William ang kanyang iniisip, kaya hinihintay niya ang pagdating nito. Gusto lang niyang malaman kung mayroon na itong bagong kontak. Naisip kasi niyang huminto na. Gusto na niyang makasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero gusto niyang isa pang kliyente ang dumating sa kanya bago siya umuwi. Alam niyang sapat na ang naipon niyang pera para mamuhay sila ng maaluan. Kasalukuyan siyang nagkakape sa maliit na teres ng umagang iyon. Nagbabaka sakali lang naman siyang dumating si William at kay Mansa may kasama itong kliyente. Paus na ang iniinom niyang kape nang matanawan niya ang isang bagong-bagong kotse na mukhang sa apartment niya ang tungo. Bago na naman yata ang kotse ng lalaking ito. Walang niya habang hinihintay na makalapit ang kotse nang inakala niyang si William ang sakay. Hindi nga siya nagkamali. Sa mismong harap ng maliit na gate ng kanyang apartment, huminto ang kulay midnight blue na Pajero. Hindi naman niya alam kung si William ang sakay niyon. Tentad kasi ang salamin. Hinintay na lamang niyang bumaba ang sakay ng kotse. Bahagya pa siyang nagtaka nang isang magandang babae ang lumabas mula sa may driver's seat. Tingin niya sa babae mukhang napakayaman ito. Kumpleto ang mga suot nitong alahas at kumikinang sa tama ng araw. Maganda ang babae, dangat may katapangan ng mukha. Napaka-sexy rin ito sa suot na hanging blouse na bahagyang nagpapalitaw sa maputi nitong tiyan. Naka-miniskirt itong kulay puti na halos makita ng suot na panty sa isang maling pagkilos. Dito ba nakatira si Myla Bungato? Dinig niyang sabi nito sa tono ng boss na may pagkasuplada. Dito nga, anong kailangan mo sa kanya? Gusto ko siyang makausap. Nasaan siya? Ako si Myla. Halika sa loob. Aniya rito. Ako naman si Lorenzo Madriaga. Pakilala nito sa sarili. Saglit pa siyang hinagod ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Nakita niyang sumili ang manipis ng ngiti nito sa labi. Dito tayo sa loob mag-usap. Aniya sa babae saka inilog ang pagkakabukas ng pinto. Maupo ka. Anong gusto mong inumin? Kape lang, walang gatas. Saka tapangan mo ng konti. Sagot nito bago na upo. Sandali lang. Aniyang hindi na hintay makasagot ang babae. Mabilis siyang nagtimpla ng 2 tasang kape. Ganon siya kahilig sa kape. Kape mo. Aniya na inilagay sa harap nito ang umuusok na mainit na kape. Kinuha naman ito ang kape at ilang ulit na lumagok. Ibinaba nito ang tasa ng kape bago tumingin sa kanya. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang nanunuri nitong pagkakatingin sa kanya. Natuon tuloy ang kanyang pansin sa pagkakaupo ng babae. Napailing na lamang siya nang makita niyang suot nitong panty na kulay itim dahil sa kaiklian ng suot nitong miniskirt. Parang gusto niyang mapahiya sa sarili. Kahit siya, babae, nahihiya rin siyang makakita ng kapwa ni babae na walang pakundangan kung sumalampak ng upo. Kahit ilang lalaki na ang nakatikim at nakakita ng buo niyang katawan, ay maingat siyang umupo kung nakasuot siya ng palda. Hindi siya katulad ng babaeng ito na walang kaingat-ingat kung umupo, yung napakaikli ng suot ng miniskirt. May nakapagsabi sa akin na isa ka raw mahusay na heart killers. Gusto kong kunin ang serbisyo mo. Maya-maya ay sabi nito na tagling nagpawala ng iniisip niya.
Nasabi rin ba sa'yo kung magkano ang presyo ko? Tanong niya rito. Wala tayong pag-uusapan sa presyo. Marami akong pera. Kahit magkano ang presyo mo, babayaran kita. Mataray nitong sagot sa kanya. May dala ka bang litrato ng tao gusto mong ipapatay? Saka kailangan ko rin ng litrato mo. Bakit pati litrato ko ay kailangan mo pa? Sabi nitong nasa boses ang inis. For security measure, iyon ang una kong hinihingi sa aking mga kliyente. Okay, wala tayong problema sa mga kailangan mo. Ang gusto ko lang ay malinis na trabaho. Kilala ang pamilya namin at ayokong mabahiran iyon ng hindi maganda. Anito, malinis akong magtrabaho. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi mababahiran ng pagdududa ang sinasabi mong pamilya niyo. Dapat lang malaking halaga ang ibabayad ko sa iyo. Sagot nito sa may kinuha sa handbang nito. Ito ang litrato ng taong papatay mo. Ito naman ang litrato ko. Sabi nito matapos iabot sa kanya ang dalawang litrato. Hindi makapaniwala si Myla nang tunghayan nila ang litratong inabot sa kanya ni Lorenza na gusto nitong papatay. Nahigit niya ang paghinga dahil sa kagwapuhan ng lalaking nasa litrato. Hindi niya mawari kung bakit biglang bumilis ang tahip ng kanyang dibdib sa simpleng pagkakatingin niya sa litrato ng lalaki. Pakiwari niya ay may mga naghahabulang kabayo sa loob ng kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabog niyon. Parang gustong lumabas ng kanyang puso ng mga sandaling iyon habang titig na titig siya sa gwapong mukha ng lalaki sa litrato. Mas nanaisin ko pang makita siyang patay kaysa pakinabangan siya ng ibang babae. Dinig niyang sabi nito. Nasa boses nito ang malaking galit na kinikimkim sa dibdib. Para siyang natauhan sa narinig na sinabi ng babae. Hindi siya makapaniwala na mas gugustuhin pa nitong mamatay ang lalaki kaysa mapunta sa ibang babae. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig sa tao, iiling-iling niyang bulong sa sarili. Kung pwede mo siyang patayin ngayon, gawin mo na. Madaling utos nito sa kanya. Kailangan ko muna siyang makita. Gusto kong malaman kung saan-saan siya naglalagay. Hindi yun ang gusto niyang sabihin, pero yun ang lumabas sa kanyang bibig na hindi niya mawari kung bakit. Bakit pa? May himig ng galit sa boses nitong tanong sa kanya. Ang sabi sa akin ng taong nakakakilala sa iyo ay litrato lang ang kailangan mo at kaya mo siyang patayin. Kailangan ko yung gawin para mailayo kita sa paghihinala ng mga tao kung basta ko na lamang siya papatayin. Paano kung matyampong nasa malapit ka lang niya kapag pinatay ko siya? Napansin niyang nawala ng kibo ang babae. Alam niyang nililimin nito ang kanyang sinabi. Sinamantala niya ang hindi pagkibo. Papatayin ko ang lalaking ito sa parang walang maghihinala sa iyo. Sabi pa niya rito. Kaiba kasi ang naramdaman niya sa lalaking nasa litrato. Sa aminin niya sa hindi, ay umibig siya sa lalaking ito. Ibibigay kasi iyo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Robert Tadeo. Pero siguruhin mo siyang mamamatay ngayon o sa makalawa. Sagot nito. Gagawin ko ang gusto mo. Sabi na lang niya nang matiyak niyang naapapayag na niya ito sa kanyang gusto. Huwag na huwag kang sisira sa iyong pangako. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa iyo. May pagubanda pa nitong sabi sa kanya. Hindi na lamang siya kumibo. Kumuha siya ng notebook at ballpen para isulat ang impormasyong sasabihin sa kanya ni Lorenza tungkol kay Robert Tadeo. Habang nagkukwento sa kanya, si Lorenza ay sinusulat naman niya ang mahalagang impormasyon tungkol sa laking unang nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ano pa ang gusto mong malaman tungkol sa kanya? Tanong nito matapos magkwento sa kanya. Wala na. Tama na ang mga sinabi mo, sagot niya. Babalik ako dito pagkatapos ng 2 araw. Gusto kong tiyakin kung napatay mo na si Roberto. Bakit pa? Mababasa mo naman sa dyaryo ang kanyang pagkamatay. Sabi lang niya iyon. Ngayon pa lang ay tiniyak niya sa sariling hindi niya papatay ng unang lalaking nagpabilis ng kanyang puso kahit sa litrato pa lamang niya ito nakita. Paano kung hindi mo magawa sa loob ng 2 araw ang pinagagawa ko? Ano ang panghahawakan kung papatawin mo siya? Pangulit itong tila nababasa ang kanyang isip. May isa akong salita. Kung hindi ko siya mapapatay sa loob ng 2 araw, ibabalik ko sa iyong pera. Gawin mo at wala tayong pag-uusapan. Hayan ang kabayaran. Sabi nito matapos ilapag sa ibabaw ng center table ang attache case na naglalaman ng 5 milyong piso. Aalis na ako. Sabi pa nito saka nagmamadali ng lumabas. Hinintay lang niyang makaalis si Lorenza bago siya nagbihis. Kailangan niyang magmadali. 2 araw lang ibinigay na palugod sa kanya ng babae para patayin ang unang lalaking nagpabilis ng kanyang puso. Hindi na niya dinala ang kotse. Hindi pa naman kasi niya kabisado ang mga daan sa kanyang pupuntahan. Magtataksi na lamang siya. Sa isang mataas na building sa Makati siya inihinto ng taxi. Sinabi lang kasi niya sa taxi driver na ihatid siya sa address na ibinigay sa kanya ni Lorenza Madriaga. Doon daw niya makikita ang taong kanyang papatayin.
Magtanong na lang po kayo kung saan palapag niyo makikita ang taong inyong sadya. Magalang na sabi sa kanya ng batang-bata pang taxi driver. Salamat, heto ang bayad ko. Sa'yo na ang sakli niyan. Sabi niya matapos abutan ng 500 pisong papel ang taxi driver. Thank you, ma'am. Habol nito sa kanya. Bahagya pang kinakabahan si Myla nang lumapit sa 2 security guard na nasa pinto. Doon siya magtatanong kung saan makikita si Roberto Tadeo. May kailangan po kayo, ma'am. Tanong sa kanya ng isang security guard nang mapo na siyang nag-aalinlangang pumasok. Hindi ko kasi alam kung saan makikita si Mr. Robert Tadeo. May mahalaga kasi akong sasabihin sa kanya. Ang sabi sa akin ay dito ko raw siya makikita. Aniya sa security guard. Samahan mo na siya hanggang sa opisina ni boss. Baka mahalaga ang kanyang sadya. Dinig niyang sabi ng security guard na higit na bata sa kanyang kausap. Nakausal lang pasasalamat si Myla. Hindi na siya mahihirapang hanapin si Robert Tadeo. Sumunod po kayo sa akin, sabi sa kanya ng security. Sumunod naman siya rito. Pumasok siya sa loob ng building. Saktong bumukas ang pinto ng elevator at lumabas ang sakay na yun. Inalalayan siya ng security na sumakay.